Hello guys! Good day sa inyong lahat. So today, gagawa ako ng cassava cake. Kasi meron pa akong cassava guys na nag-grate ko to. Matagal to guys, pero nasa freezer ko lang. Ito na siya. So gagawin ko tong cassava cake today. And at the same time, magkukwento na rin ako guys. Kasi sobrang dami sa inyo nang nagtatanong, anak ba nini ko si Anika? Anak ko ba si Anika? Kaninong anak si Anika? Pilipino ba si Anika? Sino yung bata sa video na kasama namin? Si Nico ba asawa ko? Ganyan. As in, sobrang daming nagtatanong sa inyo guys ng different kind of information. And I usually don't answer it kasi nga I feel na wala naman akong kailangan ipaliwanag. But since sobrang daming nga nagtatanong and I feel like it's okay lang naman na i-open up ko a little bit of my life, our life sa inyo. Though, I still keep a lot of things like private. Kasi nga, buhay namin yun, di ba? So, it's better na magtira din ng para sa sarili talaga. But, habang ginagawa ko itong cassava cake, guys, ikukwento ko sa inyo yung about sa bagay na yun. So, today, gagawa ako ng cassava cake. So, for the ingredients, ang gagamitin ko dito is yung cassava, meron akong melted butter dito, 2 eggs, coconut milk, tapos condensed milk. Yung 1/4 ng condensed milk isinalo ko sa another coconut milk. So, 2 mixture ang coconut milk. Yung isa is coconut milk lang, tapos yung isa is coconut milk and condensed milk, sugar, milk, and nagamit din ako nitong vanilla castike. Hindi naman na kailangan, pero since meron kasi ako, and nagaling to sa Haviki, gagamitin ko siya para hindi siya masayang. Tapos kailangan natin ng oil para i-grease yung ating baking pan. Ayan, tapos brush. Ano pa bang kailangan? Parang, yun lang naman usually ang ginagamit ko pag gumagawa ako ng cassava cake. Hindi ito tutorial video guys ha. I'm just sharing to you one story ng aking buhay, but habang ginagawa ko yun, and I will have the courage to share it to you, gagawin ko tong cassava cake para maiba naman. Ayun. So, of course, itong cassava cake, guys, after na-mix natin lahat ng butter or yung mixture niya, is ilalagay natin dito sa pan, tapos sa oven. So, andyan na rin si Nico, guys. Kakarating niya lang galing sa forest. Nag-cut siya ng puno sa forest kasi kailangan namin yun sa aming winter. So, itong tray guys, lalagyan ko lang to ng mantika para hindi dumikit dito yung aking cassava mamaya pag naluto na siya. So, yun na nga guys. Kukwento ko lang sa inyo bakit. Yun po. Hindi ko talaga siya alam paano ko siya sisimulan. But yeah. Yun nga guys. Kasal ako dati. And, yun yung tatay ni Anika. So, kasal ako dati. 8 taon kaming kasal. Pero, naghiwalay din kami. Ayun. So, sana yung tatay niya? Of course, yung tatay niya guys is nandito din. Hindi Pinoy yung tatay niya. Hindi din Fin yung tatay niya. Hindi ko na lang sasabihin yung kanyang nationality. But yun nga. Andito pa rin siya sa Finland ngayon. So, nagkikita ba sila ng anak niya? Of course guys, nagkikita sila. Medyo mahirap para sa akin yun, pero karapatan yun ng bata. So, okay lang. Ngayon, para sa bata guys, okay lang. So, bakit kami naghiwalay? Actually guys, medyo mahabang storya yan, no? But since mahaba naman itong gagawin natin cassava cake, magpapahapyaw na kwento na rin ako. Kinasal kami guys sa Pilipinas. Tapos, lumipat kami dito sa Finland 2015. Tapos nung time na yun guys, okay naman kami. Pero nung sa Pilipinas pa lang kami guys, meron na kayong mga episodes na isang beses nag-away kami guys na nasaktan niya talaga ako physically. Pero for me, it was okay. Kasi akala ko normal lang yung maging ganun nga, yung mag-away-away nga guys. Diba? Okay lang naman na mag-away talaga ang magpamilya guys. Pero yung dumating na kami dito sa Finland guys, doon na talaga siya nagbago and all. Na ibang-iba na talaga guys. So, nung dumating kami dito sa Finland guys, wala akong trabaho, housewife ako kasi yung dati kong asawa is nag-aaral siya dito ng masters. Tapos
housewife ako noon. Ako ang nagbabantay kay Anika. And okay naman kami. Merong mga panahon na nag-aaway talaga. And meron din talagang mga panahon guys na hindi din talaga okay, ganun. Pero nung lumipat na kami sa Helsinki guys, or doon sa capital ng Finland, hindi na naging maganda yung relationship namin. Kaya kami naghiwalay. So, paano kami naghiwalay guys? Kasal kami sa Pilipinas. Dito po, divorce po kami dito sa Finland. Pero, kasal kami sa Pilipinas. Pero kasi pwede naman kasing ikasal guys, kahit na ikasal ulit dito, kahit nakasal pa sa Pilipinas. Pero dito, meron kaming document na hiwalay na talaga kami, divorce na kami. So, yung aming paghihiwalay guys, hindi maganda. Actually guys, sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaka-courage na i-share to. Usually, hindi ko talaga siya sinishare kasi may bigat siya sa akin. But, alam mo yung nakamove on na kasi ako, napatawad ko na rin siya and all. Pero, wala lang kaming communication. Ayaw ko lang makipag-usap sa kanya, ganyan. Napatawad ko na siya, pero alam mo yung hanggang doon na lang yun. Yung contacts na yun, yung hanggang doon na lang yun. Ang importante sa akin is, meron naman silang relationship ng bata. Yun ang pinaka-importante. Okay na wala akong guys, relationship sa kanya. Basta sila ng anak niya guys is, magkita pa rin sila, mag-usap sila. Yun ang importante. So, bakit kami naghiwalay? Naging mahirap na yung pagsasama namin guys kasi nga hindi na kami nagkakasundo. Tapos dumaan din ako sa abuso. Naging abused ako na asawa guys, and financially, emotionally, and physically abused. Pero nakaya ko yung lahat ng yun. Kasi bakit ko nasabi na financially abused? Kasi guys, hindi ako sinusuportahan ng asawa ko dati. Ni piso guys, hindi siya nagbibigay para pampakain sa amin. Mga simula siguro, ganun. Pero later on, pinabayaan niya na rin kami ni Anika. Ako na lahat ang gumagastos. So, sabi mo, wala kang trabaho. Nung lumipat na kami guys dito sa Southern Finland, doon sa Helsinki, nagbibenta-benta ako guys sa mga kakanin. Isa itong kasama ko. Mga kung ano-ano guys, tinapay, ensaymada, mga basta pagkain Pilipino binibenta ko. And through that, nagkakaroon ako ng pera. Pero siya naman din is, meron din siyang trabaho, pero hindi siya nagbibigay sa akin ng pera. Ayun, so may share naman ako sa bahay. Ako yung nagbabayad ng kuryente kahit wala akong trabaho guys, kasi meron akong kinikita. And nung time na nagkakaroon ako ng pera guys, is hindi niya rin nagugustuhan kasi parang nagiging independent na ako, and ayaw niya yung ganun. Gusto niyong mag-depend ako sa kanya, magsalig ako sa kanya ba, na sa kanya lang lahat, hihingin ko sa kanya lahat. Ayaw niya yung nagluluto ako, ayaw niya yung nagbibake ako guys, kasi nagkakaroon ako ng pera, and ayaw niya yun. Parang ano niya yun, parang ego, na-hurt ko yung ego niya kasi nga nagkakaroon ako ng pera. Ayun, tapos may mga panahon na nag-aaway kami palagi sa pera kasi humihingi ako sa kanya minsan guys, nung noon pa, nung hindi kami dito sa Southern Finland pa. Nung pagkalipat namin dito guys sa Finland nung 2015, minsan humingi ako sa kanya ng pera kasi bibili ko ng diaper ni Anika, mga 1 year old. Wala pang 2 years old sa Anika that time. Tapos sinabihan niya ako guys na humingi daw ako ng pera or manghiram daw ako ng pera doon sa kapitbahay ko. Kasi kaibigan ko naman daw yun. Isip-isip ko, bakit ako doon manghihiram? Bakit ako doon hihingi? Siya naman yung tatay ng anak ko. Ganun. Pero, yun nga guys, na pagtanto ko siya lahat-lahat na ayaw niya rin na meron akong kaibigan, ayaw niya rin na meron akong mga kakilala, ganun. So, parang ganun guys. Parang narcissistic nga na ugali. Ganun. And nung naghiwalay kami guys, medyo mahirap din yun sa akin kasi
di ko alam anong gagawin ko. Wala nga akong trabaho, tapos wala din ako malaking pera. But meron naman akong konting naipon that time na pera pang tustos namin ni Anika guys. Kasi nga, di ba, nagluluto-luto ako. And yun is mga inipon ko yun na pera guys. Hindi niya naman ako binibigyan talaga. And ewan ko, parang plano din siguro talaga ng Diyos na ganun. Hindi naman gusto ng Diyos no na mapasama yung pamilya, maghiwalay ang pamilya. Pero alam mo yung na-feel ko nung time na yun na umalis ako sa poder niya na plano din talaga yun ng Diyos. Kasi na-organize nga siya lahat guys. Ganito kasi ang nangyari nun. Merong mga social worker na pumupunta sa bahay namin kasi nga palagi kami nag-aaway. Tapos hindi ko na kailangan tumawag ng police case kapag nag-aaway kami or nasasaktan ako. Kasi yung kapitbahay ko na ang tumatawag ng police kapag naririnig nila na nag-aaway kami. Kasi nga merong yung bata doon. And hindi maganda sa bata guys na nakakita ng mga ganyang klaseng sitwasyon. Kaya minsan tumawag ako ng police, tapos yung mga sumunod na noon hindi na guys, kasi napagod na rin ako. Sabi ko okay na lang siguro kasi ganito na siguro talaga ang buhay ko, ganyan. Pero wala talaga akong pinagsabihan guys sa mga friends ko dito. Kahit isa sa kanila wala talaga akong pinagsabihan. And nung time na meron ng social worker na pumasok sa pamilya namin, doon ko na napagtanto na kailangan kong magdesisyon. Hindi naman diretsong sinabi sa akin, pero alam mo yung instinct na lang ba, magaling kasi ako mag-isip ng isip ng ibang tao. So hindi naman nila diretso sinabi sa akin word by word, pero nafe-feel ko na ganun ang mangyayari. So dito kasi sa Finland guys, kapag kunwari ang pamilya mo is nasa hindi magandang sitwasyon, palaging nag-aaway yung mga magulang, yung bata is hindi siya magiging safe na doon nakatira, hindi siya magandang environment para sa bata. So merong child protection dito sa Finland na pwede nilang kunin yung bata na mapupunta sa custody nila kasi nga hindi maganda yung relasyon or ang condition sa bahay, yung environment sa bahay. So, yung sense ko guys na parang doon na siya papunta, nag-decide na ako na aalis na talaga ako. Pero hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kasi, wala naman kasi akong alam sa Finland guys that time. Recently lang ako. After that guys, saka lang din talaga ako natuto kasi saka ako natuto ng Finnish. Tapos saka ako natuto ng iba't ibang information dito na meron palang ganun. What is it? May isini ko ng plato. Wala akong ibang choice. Pero ang alam ko lang guys, kailangan ko makaalis ng bahay. So, maraming beses kami nag-aaway and then maraming beses na rin ako nasaktan, yung verbally, emotionally, ganyan. Pero, sabi ko sa sarili ko na hindi na pwede yung ganito. And meron ding pagkakataon guys na gusto ko na lang mawala sa mundo, yung ganun. Kasi yung bahay namin dati guys, malapit siya sa train station. Kasi sa train station, as in sa likod lang talaga ng bahay namin, mga few walks lang. Naisip ko na kung tumalo na lang kaya ako dun sa Riles. Sorry ha sa mga nanonood. Pero ganun talaga yung pinagdaanan ko that time. Naging depressed ako guys. Pero hindi ko lang siya na-recognize na yun na pala yun yung depression ko. Na kailangan ko na lang siguro i-end yung buhay ko kasi nga napapagod na ako, nasasaktan na ako, hindi ko na alam, basta halo-halo na yung emotion ko guys. Pero merong pagkakataon na isip ko kapag ginawa ko yun, paano si Anika, ano kaya yung magiging buhay niya pag wala ako, yun ang naisip ko. Tapos yung pinagdasal ko siya and nagdesisyon talaga ako na umalis. So bago pa ako umalis doon guys, nagsabi na ako sa kanya na aalis na ako dito, aalis na kami. Kasi palagi niya na kaming sinasabihan ni Anika na problema lang daw kami sa kanya, hindi daw kami nakakatulong, and yun, pabigat lang daw kami sa kanya. Yun yung palaging sinasabi niya sa amin. Kaya ikaw na nasa sitwasyon na yun, pagsasabihan ka ng ganun, syempre masasaktan ka diba, and wala kang magagawa.
Kaya nung time na yun, sabi ko sa kanya, sa susunod na pagsabihan mo pa ako ng ganyan, aalis na talaga ako. Aalis na kami. Tapos guys, inulit niya na naman and sinabi niya, kaya yun, sabi ko talaga, yun na talaga. Parang nagbigay pa talaga ako ng chance, no? Pero sabi ko na yun na talaga yun. And nakita niya naman guys na inayos ko yung mga gamit ko. Yung mga niligpit ko lang guys is yung mga gamit ko sa baking and yung mga gamit ko lang sa kusina. Yun lang. Kasi ang isip ko, kapag meron ako nung lahat ng gamit na yun, may mga gamit sa kusina, is kahit saan mo ako papuntahin, basta meron akong gamit sa kusina, is makakapagluto ako, makakagawa ako ng pagkain, and pwede ko siyang mabenta, and pwede ko siyang pagkakitaan. Pagkatapos nun guys, is umalis ako and inorganize ko yung magkukuha ng mga gamit namin. Tapos yung social worker is in-interview na naman ako ulit. Tapos tinanong ako guys na kamusta daw kami. Social worker pala guys na tumulong sa amin, yun naman is iba naman yun na social worker. Kasi meron akong friend na nagtatrabaho sa immigration, tapos yun, dun ako na-refer. And kasi kailangan ko lang talaga ng kausap that time. So, ayun, pagkapasok ko dun guys, kasama ko si Anika sa office. Tinanong ako kung kamusta kami. Ganyan, sabi ko hindi mabuti. Tapos sabi niya, bakit hindi? Lalaki itong social worker na to guys ha. Sabi niya na, bakit hindi? Anong nangyayari? Pwede mo ba akong sabihan ng sitwasyon? Tapos sabi ko sa kanya na, kasi palagi na kami nag-aaway ng asawa ko and hindi na maganda yung relasyon namin and nakikita palagi ng bata na nag-aaway. Tapos meron na yung sa city na social worker na pupunta sa bahay or dun sa child protection, tapos ganun. Tapos sabi ng social worker, so anong plano mo? Sabi ko sa kanya na kapag balot na ako ng mga gamit ko, andun na yung mga boxes ko, ipapakuha ko na lang yun sa kakilala ko sa Sabado, pagdating ng Sabado. Kasi Thursday ako nagpunta doon sa social worker na yun guys. Tapos sabi niya na, tapos saan ka titira? Sabi ko, yan ang hindi ko pa alam. Pero meron naman akong konting pera at siguro okay na yun para maano kami ni Anika na doon kami sa hotel na lang muna matulog. Ganun. Tapos sabi niya, magkano daw yung pera ko? At least, lahat talaga guys, sinabi ko sa kanya yung information, ganyan, ganito yung pera ko, ganito lang yung amount ng pera na meron ako, wala na akong ibang pera, kasi wala naman akong trabaho. And that time guys, is naghihintay na lang ako na mag-start ng aking language training, or ng language school pala, or yung sa Finnish language school. Katapos nun, sabi niya na tatawagan niya daw yung mga safe house. Kasi may mga safe house pala dito guys, kung pa rin abuso ka, pwede kang pumunta doon para doon ka matulog and magstay. Kasi para safe ka. So, libre yun. So, tinawagan niya guys, and lahat ng safe houses is puno, walang bakante. Ang pinakamalapit is 1 or 2 hours drive. So, mas malayo yun siya sa city. So, sabi ko na sa kanya na parang hindi siya magiging practical sa akin kasi nga, mag-start ako ng language course ko. And kung doon ako titira, nahihirapan ako. Tapos, saan ko iiwan ang bata? Saan ko saan mag-kindergarten sa Anika kasi nga malayo yun. Tapos yung sa Finland guys, kapag ang school ng mga bata dito, nakabase yun siya sa address mo. So yun guys, nagsabi ako sa kanya na hindi pwede sa akin yun. And Thursday nga yun, sabi niya, bakit hindi ngayong gabi ako umalis nung Thursday night? Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi sa Sabado meron pa akong mga cakes na ipipick up ng tanghali. And at least kung mag-pick up yun, kakaroon ako ng extra pera na baon namin or pang-allowance namin ni Anika. Tapos, yun, ginawa niya guys is, tinawag na naman niya yung isang social worker, tapos may inorganize sila para sa amin na hotel, para doon kami matulog, starting ng Thursday ng gabi. Kung meron daw mangyari ng Thursday ng gabi, pwede kami doon pumunta ni Anika para safe kami. Para meron kami matulugan. Kasi guys, hindi na kami natutulog sa kwarto ni Anika. Doon lang kami sa sofa natutulog. Tapos pag umaga guys, ginigising niya
kami guys, as in inaaway niya ako, iiyak na lang ako guys sa umaga kasi nga alam mo yung kulang ka sa tulog, tapos di ka makatulog ng maayos, yung utak mo lutang, marami kang iniisip. Tapos pag umaga guys, gigisingin niya ako para awayin niya ako guys, tapos saka siya alis ng bahay. Pag alis niya ng bahay, saka naman darating yung mga pulis kasi yung kapitbahay ko tumatawag na ng pulis. Ganun yung mga naging sitwasyon, kaya pinili ko rin na Sabado umalis kasi alam ko na Sabado siya, may trabaho palagi, and ayaw kong umalis ng bahay na, alam mo yung mag-agawan kami, magilahan kami ng bata na sa akin to, sa akin yan, ganyan, wag mo kunin to, ganyan. So, pinili ko na Sabado umalis. So, pagkaalis namin ng bahay guys, dumiretso na kami doon sa hotel and doon na kami nagstay ni Anika. Mahirap guys yung aking paghihiwalay namin, hindi kagaya ng ibang divorce dito na okay. Marami akong kakilala na okay naman yung divorce nila. Pero yung sa amin guys is napakagulo. Kasi nga may bata pa na kasali, ganyan. So, eventually, naging okay naman ako guys. Pinagbintangan pa ako na nagte-drugs daw ako. Palagi daw akong umiinom. Sino-sinong lalaki daw pinapupunta ko sa bahay namin, ganyan. Wala nang pinagbibintang sa akin guys para siraan lang talaga ako and para sabihin na hindi ako para siraan lang ako guys, para ano niya nga guys na anong klaseng tao ako, para mas umangat siya, something ganun. Basta siniraan ako. Ayun. Pero okay na sa akin yun guys kasi at least nakalabas ako sa sitwasyon na yun and wala na ako sa sitwasyon na yun guys. Pero I'm happy na ngayon guys, as in, sobra. Yung pinagdasal ko lang talaga sa Panginoon noon guys, na bigyan ako ng asawa. Kahit hindi mayaman guys, basta sobrang mabait. Okay na ako. And thank God, binigay sa akin yung asawa ko ngayon, si Nico. Ganun. So, si Anika is, anak ko sa dati kong asawa. And, nakikita naman sila ng tatay nila. Okay naman sila. Sa atin sa Pilipinas, kapag maghihiwalay, magpatulfo-tulfo pa. Dito guys, hindi na kailangan yan. Kasi ang ipa-prioritize nila dito isang bata. Tapos, titingnan naman ng social worker kung sino talaga ang may capability na mag-alaga ng bata. And ako talaga yung nakita ng social workers guys, pati ng korte na mag-alaga ng bata. Kaya, nasa akin si Anika, and hindi na rin ako pumayag guys na dun ko ipatulog si Anika sa tatay niya guys, kasi nga nasisira yung routine ng bata. Ayun. Marami kami yung pinag-aawayan noon, pero okay na yun. Tapos na yun, naka-move on ako sa ganong klaseng sitwasyon. Happy na ako ngayon guys. Hindi naman ako mayaman ngayon, hindi naman kami mahirap, hindi naman kami ano. Pero alam mo yung meron akong peace of mind. Pero kung alam nyo lang guys, lahat ng sakit na pinagdaanan ko that time, sakit siya. Kasi hindi ko akalain na dadaan ako sa ganon. Akala ko kasi guys na normal lang na mag-away. Pero kapag sobrang masakit na pala, hindi na pala yung pwede. Ayun. Medyo naiiyak pa rin ako guys kasi nga nung naghiwalay kami guys, ako yung sinisi lahat na akong dahilan bakit hindi na maging kompleto yung nanay tsaka tatay ni Anika, ganyan. Pero pinaintindi sa akin na hindi ko kasalanan and hindi ko dapat pagsisihan yung mga desisyon ko. Never ko naman talaga siya pinagsisihan guys. Actually, nung nakaalis na kami doon lang ako naka-feel na parang tao ulit ako. Ganun. Tapos, yung family ko sa Pilipinas guys, wala silang alam. Yung mga kapatid ko, wala silang alam. Sa ako na lang sinabi nung nakaalis na ako doon. Kahit sa mga friends ko dito guys, wala akong pinagsabihan. Ginimtim ko lang lahat sa sarili yon 8 years. Lahat ng yun, wala akong pinagsabihan kasi ako yung tao na ayaw ko kasi istorbo pa ng ibang tao dahil sa problema ko. Pero
kinaya ko naman, nakaya ko, and thankful ako kasi may mga tao na pinadala ang Diyos para tumulong sa akin, and i-guide ako, supportahan ako sa mga decision ko, and sobrang grateful ko and thankful ko sa kanila. Kasi hindi naman ako andito ngayon nakatayo and magbibig pa ng kasawa kung wala sila, and hindi ko rin na-experience lahat ng yun. So yun guys, mahirap yun i-share pero na-share ko pa rin. Anyways, ito na yung ating cassava cake. Ilalagay na natin to sa oven, tapos hintayin natin siya na maluto, and after na naluto na yung cassava, nag-set na siya, ilalagay natin siya ng topping sa taas, tapos i-bake na naman natin siya ng ilang minuto para maging brownish yung taas niya. Kunin ko na dito sa oven guys yung cassava. Pero hindi pa to tapos. Aroy! Yes. Dito natin ilagay. Ayan. So, yung cassava ko guys, nilalagyan ko pala siya ng topping. So, ito is coconut milk. Tapos, meron siyang condensed milk. So, paghaluin ko lang yung dalawa. Tapos, yung ilalagay ko dun sa taas. Ayun. Baka, for sure, masasabi nyo na hindi ba ako nakonsensya nung time na yun. Na umalis ako, lumayas ako, sinama ko yung anak ko, makipaghiwalay ako. Dumating ako sa point na ganun guys, pero sabi ko kasi sarili ko na hindi na ako babalik doon. No more turning back. Yun ang sinabi ko sa sarili ko guys. Of course, worried ako kung paano ko bubuhayin yung anak ko na mag-isa. Pero sa totoo lang guys, ngayon, sobrang proud ko sa sarili ko kasi hanggang ngayon guys, ako lang naman ang bumubuhay sa anak ko. Ni piso guys, wala naman binigay yung tatay niya. Hindi naman siya nagsusuporta sa bata. Hinayaan niya na yung gobyerno ang sumuporta ng bata guys. Kasi nung nag-demand na ako guys na ganito yung benefit na dapat matanggap ng bata, ayaw niyang magbayad. Ayun. Kaya okay lang ako guys na ganun, hindi ako umaasa sa tatay niya. Walang tinatanggap si Anika sa tatay niya. But that's okay. Hindi man mabigay yung financial na need na yun guys. Ako na lang ang pupuno nun. Tapos, marami pang nangyari after that one guys. Kaya galit na galit ako and hindi ako pumayag na doon na talaga pumunta si Anika or magpunta doon ang bata guys. Kasi nga nasistress si Anika doon. Pero nung unang gabi namin guys doon sa hotel na pinagtulugan namin, doon lang ako nakatulog ng maayos talaga. Alam mo yung parang guminhawa yung pakiramdam ko. So ito guys, ilalagay ko lang to dito sa taas. By the way. Yan. Tapos ibabalik ko to doon sa oven. Lamikan niya akong kasaba guys. Mo ni pinaka the best na kasaba sa Tibok Pinulan. Charot lang. Sabi nila guys ha, kasi binebenta ko to dati. Maraming nakakamiss ng mga lutong kakanin ko. Kasi akong panahon na magluto and magbenta ng ganito guys. Kasi nga malayo na kami sa city. Pero yun guys, grabe, sobrang thankful ko. Alam nyo ba yung isa sa mga binangako ko dun sa social worker nung last day namin na end of clientship na kami. Kasi nga nakahanap na ako ng bahay ko, nakahanap na ako ng titirhan namin, naayos ko na yung lahat na dapat ayusin. Sinabi ko sa kanila na maraming salamat sa pagtulong sa akin and hindi niyo ako tiningnan na foreigner dito. Tinanggap nila ako guys na buo. And sinuportahan nila ako sa mga gusto ko, sa mga plano ko. And lagi ko silang tinatanong, sa tingin nyo, ito ba is makakabuti sa bata? Makakabuti pa to sa bata? Pero yung
sabi nila sa akin, ikaw ang mas nakakaalam kasi yung step na ginawa ko na umalis ako doon sa sitwasyon na yun guys, na inalis ko doon si Anika sa sitwasyon na yun na palaging nag-aaway yung mga magulang. Yun is malaking step na yun, and yun is isa sa pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. And sabi ng social worker ko, yung pag-alis ko yun na yun talaga yung pinakamalaking desisyon and tamang desisyon na ginawa ko para sa anak ko. Kasi hindi ko naman kakayanin guys na yung anak ko is lumaki sa kamay ng mga social worker na sila ang mag-alaga. Tapos pupuntahan ko lang ang bata doon tapos bibisitahin. Yun siguro ang pinakamasakit and pinakamahirap para sa akin kung nangyari yun. Buti na lang talaga at nakapag-desisyon ako na umalis and makipaghiwalay doon guys. Kasi hindi talaga maganda yung environment na kalalakihan ng anak ko kung nagpatuloy kami doon. And worst, baka nakita pa ako ng anak ko na guys na alam mo yung hindi na humihinga na andun sa harap niya, ganun. Kasi nga, nung time na yun guys, may depression talaga ako. Tapos, may mga suicidal thoughts ako that time. Ayun. But, I'm so happy guys nang umalis ako and nung nag-end kami ng clientship, nagpasalamat talaga ako sa kanila ng marami. And sabi ko dun sa social worker guys, na-remember ko pa yung name niya, Sauli yung first name, yung last name nakalimutan ko na, but kung makikita ko siya sa Helsinki, marirecognize ko yung face niya guys. Naalala ko pa rin yung mga mukha ng mga social workers. Hindi man yung lahat ng pangalan, pero yung mga faces nila naalala ko. Pasalamat ako sa kanila guys, and sabi ko na pag darating ang panahon na makakatrabaho ko rin sila siguro, hindi man sa same office, baka sa ibang offices or sa ibang field. And sinabi ko talaga sa kanila guys na gagawin ko talaga ang lahat para maging nurse ako dito sa Finland para mabuhay ko yung anak ko. And lahat ng yan guys nagawa ko. Yun. That is like one of the proudest moment sa sarili ko guys nung nag-graduate ako, na natapos ko lahat guys ng mabilisan. Isipin mo, nasa panahon ako ng divorce that time, pero nagawa ko yun lahat guys, lahat ng stress na pinagdaanan ko, walang tulog, stress sa language, stress sa pagpapalaki ng bata, stress sa paghahanap ng pera kung saan kami makakita ng pera, ganun. But I'm so thankful sa lahat ng mga Pilipino guys na tumangkilik ng mga kakanin ko, ng mga tinapay, ng mga cakes, lahat ng mga tinitinda ko that time, kasi hindi man nila alam, but they were helping me a lot para magkaroon ako ng extra money para sa pangkabuhayan namin ni Anika. And it was really a blessing na dumating yun. It's a good thing na meron akong skills and I have love for food and I have love for baking na napagkakitaan ko rin talaga siya. So, itong aking cassava cake guys, hindi pa ito tapos. Isa-set ko na lang sa sabi siya og kanang kuan ba kanang grill, grill ba na? Para mag-brown lang itong taas niya guys. Babalik ko siya sa oven. Tapos pag nag-brown na siya, ilalabas ko na naman siya. Tapos ready to serve and kain na ito. Isa lang yung aking pot holder. Na sira na kasi ito. Kailangan ko na rin itong itapon. Sabi din ko mamaya na daw kay bili pa daw kami ng bago. Dapat kasi kahapon yun. So, papakita ko yung finished product guys mamaya-maya pagkatapos ng baking na ating cassava. So, luto na yung ating cassava cake guys. Tatanggalin ko na siya dito sa oven. Uy, kainit. Init kayo. Yan. Pero malambot pa to guys. Hindi pa siya pwedeng ma-serve. Usually, sineserve ko to kapag medyo malamig na.
Kasi sobrang lambot pa talaga nito. Ayan. Yes, it's done. Ayun. I know guys, sa inyo dyan, merong magko-comment or meron tayong ibang pananaw sa buhay, reaction, ganyan. Ako guys, kung agree ba ako doon sa divorce o hindi, agree ako. Kasi nga, like, para sa akin, nabigyan ako ng another chance. And, mas masaya ako ngayon guys, compare dati. Kung wala siguro yung divorce, kung hindi ako na-divorce dito sa Finland guys, is, andun pa rin ako sa sitwasyon na yon. At baka, worst is, hindi na ako buhay or ano. Kasi nga, hindi talaga yung ganong buhay talaga ang ginusto ko. And, meron siguro magsasabi na dapat pinag-usapan, counseling, ganyan. Guys, nag-try kami niyan guys nung process ng divorce kasi hindi naman agad-agad dito na hihiwalay kayo is right away pipirmahan yung papel nyo. Hindi. Bibigyan kayo ng 1 taon na mag-iisip. Tapos, kung magbabalikan ba kayo o hindi na. Pero, siya guys, yung tatay niya gusto. Pero ako talaga guys, ayaw ko na. Kasi, sa 8 years guys, ang lahat ng yun, binigay ko naman lahat. Kapag nagmahal ka kasi guys, di pwede na ikaw lang ang magbigay. Dapat, dalawa kayo magbigay. Ibigay mo yung lahat mo, pero hindi pwede na hanggang sa punto na maubos ka na at wala ka nang ititira sa sarili mo. Yun ang hindi pwede. Pero, andun ako sa relasyon na yun, matagal guys, matagal akong umalis, matagal kong tiniis yun, kasi nga, yung parents ko, never ko naman kasi talaga nakita na nag-aaway. And, akala ko nga yung ganong klaseng relasyon na away na palagi, tapos, masasaktan ka ng physically and iba pa is normal lang, pero hindi pala guys, hindi pala siya normal. Kaya I'm so happy na ginawa ko yung decision na yon. Wala naman akong pinagsisihan, and kahit pa hindi buo yung family ni Anika guys, yung nanay at tatay niya hindi the same, meron naman binigay ang Diyos sa amin na another family na ngayon we are very happy. And yung asawa ko ngayon guys, si Nico, hindi niya tinuring si Anika na iba. Ang turing niya kay Anika guys is totoong anak niya talaga. Kaya I'm so thankful na God really made something beautiful for me, and I'm so grateful for all of that. I'm just so thankful na I was given another chance and to see and meet a new family dito sa Finland, na kahit nanggaling ako sa isang hindi magandang relasyon, yung asawa ko ngayon tinanggap ako ng buo, yung family niya tinanggap ako ng buo, walang judgment, and hindi namin binabato sa isa't isa yung mga nakaraan, ganyan. Never guys. Sabi nga ni Nico na yung dati ko daw ang asawa is nawalan daw siya ng diamond. Ako daw yun. And I'm so happy na merong taong nagmamahal sa amin. Lalong-lalo na sa anak ko guys. Kaya nung kasal ko, yung mga friends ko guys, they were so happy. And one of my friends really said na, I'm so happy for you, Dai, kasi you really found another love na totoong magmamahal na talaga sa'yo, lalong-lalo na kay Anika. Kasi guys, kailangan ko talaga ng someone to raise my child. I will share that information to you later on. Bakit? Kasi hindi ko kakayanin ko ako lang mag-isa siguro. Pero kinaya ko naman. But iba pa rin kasi yung may tatayong father figure sa kanya guys, na mag-guide sa kanya at magtuturo sa kanya, na hindi na ibibigay ng tatay niya guys.
Kaya yun. I'm just so thankful for everything. And hintayin lang namin lumamig itong cassava cake. Tapos magkakape kami ni Nico. Ayun. I know all of you will have different thoughts. Yung iba't iba yung magiging reaction nyo. Yung iba sa inyo agree sa ginawa ko. Yung iba sa inyo hindi agree. Dapat pinagbigyan ko muna. Pinagbigyan ko naman po matagal. Sobrang tagal. 8 taon din po yun. Tapos sinabihan lang ako na pinakasalan ko lang daw siya dahil sa pera. 8 years. Kung pera lang ang habol ko sa kanya, hindi sana kami aabot ng 8 years, no? Yung 8 years na pagmamahal na binigay ko, ang ibabalik lang sa akin, isisiraan pala ako na sabihan ako na nagdodroga ako. At kung ano-ano pa. But yeah, I'm so thankful. And I'm so happy as of the moment. Yung ating cassava cake, guys, hindi pa siya ganun. Ay, nag-set na pala siya. Pero yung toppings niya hindi pa ganun. Pero kakain na daw kami sa Nico. Si magkakapi na. Mga unta, guys. Nika is also here. Kararating lang niya galing ng school. Akala niya, guys, lasagna ito. Kasi favorite niya lasagna. We will make lasagna next time, Manika. Hilig talaga kami sa pasta dito sa bahay, guys. Ayan. So, ito na yung ating cassava cake. First slice is always the most difficult to take. Yun na yung story ng aking buhay. I don't know kung na-deliver ko ba siya ng maayos. The white cat's a telekari. Hindi. Sabi niya, guys, kakain daw siya, tapos gagawa daw siya ng assignment, tapos sabi ko, pwede ka manood ng TV. Sabi niya, okay, little time na daw manood ng TV. Ganun. Yan lang. So, kain muna kami nitong cassava cake, guys. Yung pinaka first slice talaga yung pinaka mahirap, but I think I got it perfectly. Ayan na yung first slice. Yan na yung ating cassava cake, guys. So, titikman ko na siya dito sa harap nyo. Itong aking cassava cake, guys. Alam nito ang kwento ng aking buhay. Still the same cassava cake. Kahit na ginawa ko to, may padrama-drama ako. Yeah, alam nito, guys, yung kwento ng aking buhay. Itong cassava cake. Kasi habang inaaway ako noon, gumagawa ako ng cassava cake, guys. Now, you can watch TV later. Yun. Pasensya sa mga lalaki na manonood ng aking vlog, ha. Hindi naman ibig sabihin na yung pinagdaanan ko is pinariringgan ko yung mga lalaki. Ang akin lang naman, guys, is i-share yung experience ko. And that was my experience. Hindi siya ganun kaganda. But I learned a lot from it. And babalik pa ba ako doon? Hindi na, guys. Kasi mas sobrang okay talaga ako ngayon kaysa noon. And hindi ko na talaga pipiliin yun. Mas pipiliin ko, guys, na simple and hindi komplikado. Mahirap kasi kapag maraming away palagi. Na-stress ka lang. Hindi maganda. So, mga unta, guys, here's my cassava cake. Thank you, guys, for watching this vlog. Ingat kayo palagi. I'll see you next time. Hey, hey! Ang snam na, Manika. You don't want to use the spoon? Why are you blowing it? Is it hot? Well, you take it in the oven, I assume. It's not good to put straight. How is it? Very good. 50 euros. Oh. But this is just a test example. Test sample. But they offer for the test.
Ay, ay, ay. Does Anika want to eat cake? Noni. Wait. Otsa. Niin, kyllä. Hyvä. Ei kun hei, se on otsa, ei otso. Laitapas A tuohon. Kappa sä kumi. Tai laita A kirjalle. Is it good, Anika? It melts. It melts in the mouth? No. Oh, it's not. Nam nam. Nam nam tay ay nam nam. Nam nam. Se suoraan, jos sä osaat, mutta voit siellä ohi. Joo. Nag-round 2 pa si Nico sa kasaba, guys. Nena. Is it good, Daddy? So if I bring... Because it's just not cool yet, niin se on vähän semmoinen soft. Even if it is like very cool already, it's still soft. So if I bring you to Philippines, you will only eat Filipino food, huh? No other food. No Finnish food there. I need to take my backpack to Peru. Potatoes, we have potatoes Like, there. luggage. We have potatoes in Finland, in Philippines, but we don't have black bread. Soup. No niin, hyvä. Kahvi. Vit. Ei ots. Se on hiukset. Ei kun niin, anteeksi, joo, totta. No, se meni väärälle rymille. Totta. Tossa on sinun otsa. Hiukset. Mm.